Sa bawat lumang baryo, may mga kwentong ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At may mga kwentong mas mabuting pakinggan kapag tahimik na ang buong mundo. Sa dulo ng baryong ito, may isang bahay na maraming taon nang nakatayo. At sa loob nito, may isang matandang nag-iingat ng mga kwentong halos nakalimutan na ng panahon. Kapag sumasapit ang gabi at ang lampara na lamang ang natitirang liwanag sa kanyang tahanan, doon nagsisimula ang mga kwento ni Lola Amelita. Ako si Amelita. Pero sa baryong ito, Lola Amelita ang tawag nila sa akin. Ang aklat na ito ay minana ko pa sa aking lola. At bawat pahina nito ay may isang kwento. Halika, Apo. Umupo ka muna. May ikukuwento ako sa iyo ngayong gabi. Pero tandaan mo, may mga kwentong hindi dapat basta pinaniniwalaan. Pero may mga kwentong hindi rin dapat kalimutan. Ngayong gabi, Apo, may bago na naman tayong kwentong bubuksan. Isang kwento ng hiwaga, pagkakaibigan, at isang lihim na matagal nang itinago ng kagubatan. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay kayang ipaliwanag ng ating isip. At minsan ang isang taong akala natin ay dapat katakutan, ay siya palang magiging pinakamalapit nating kaibigan. Dahil ang tunay na halaga ng isang kwento ay hindi lamang nasa hiwaga nito. Nasa aral na iniiwan nito sa atin, na hindi lahat ng nahiiba ay masama at hindi lahat ng hindi natin nauunawaan ay dapat nating katakutan. At ang kwentong maririnig mo ngayong gabi ay pinamagatang Ang Babaeng Nakipagkaibigan sa Diwata. Maraming taon na ang nakalipas, may isang dalagang nagngangalang Maya. Simple lamang ang kanyang buhay. Hindi siya prinsesa, hindi siya mandirigma, at wala rin siyang anumang mahiwagang kapangyarihan. Ngunit mayroon siyang isang bagay na bihira sa mundong kanyang ginagalawan. Isang pusong marunong makinig. Ngunit may isang lugar sa kanilang baryo na ipinagbabawal puntahan ng sinuman. Ang lumang kagubatan, sabi ng mga matatanda. May mga nilalang daw na naninirahan doon. Mga nilalang na hindi dapat istorbohin. Ngunit isang hapon, napilitan si Maya na pumasok sa kagubatan. Hindi niya namalayang lumalim na pala ang kanyang nilalakaran. Ang mga puno ay naging mas siksik. Ang daan ay unti-unting nawala. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Maya ng tunay na takot. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng pag-asa, may nakita siyang liwanag. Sino ka? Ako ang nagbabantay sa kagubatang ito. Diwata ka ba? Iyan ang tawag sa amin ng mga taong nakakakita sa amin. Sa halip na tumakbo, nanatili si Maya. At sa halip na matakot, nakinig siya. Matagal nang nakakalimutan ng mga tao ang kagubatang ito. Kinukuha nila ang kailangan nila, ngunit nakakalimutan nilang magpasalamat. Hindi lahat ng tao ay ganoon. Ikaw, bakit hindi ka natatakot sa akin? Dahil hindi mo naman ako sinaktan. Siguro, dapat muna kitang kilalanin bago kita katakutan. At doon nagsimula ang isang pagkakaibigang hindi dapat nangyari. Ngunit siyang nagbago sa buhay ni Maya. Araw-araw, mas nakilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Maya na hindi lahat ng mahiwaga ay masama. At natutunan naman ng Diwata na hindi lahat ng tao ay nakakalimot sa kalikasan. Ngunit bawat pagkakaibigan ay may pagsubok. Kailangan kong pigilan sila. Hindi mo maaaring baguhin ang desisyon ng lahat ng tao. Pero maaari kong subukang ipakita sa kanila kung ano ang mawawala. At sa sandaling iyon, kailangang mamili ni Maya. Mananatili ba siyang tahimik? O ipagtatanggol niya ang kaibigang minsan niyang kinatakutan? Kung mawawala ang gubat, saan pupunta ang mga hayop? Saan manggagaling ang tubig? At ano ang iiwan natin sa mga batang susunod sa atin? Hindi gumamit si Maya ng mahika. Hindi siya gumamit ng lakas. Ginamit niya lamang ang kanyang tinig. Nagbago ang mga tao. Hindi lahat. Ngunit sapat na ang ilan. Maaari kang bumalik dito anumang oras na naisin mo. Pangako. Pangako? At mula noon na hindi na muling itinuring ni Maya na hiwalay ang mundo ng tao at ang mundo ng kagubatan. At iyan na po ang kwento ng babaeng nakipagkaibigan sa isang diwata. Marahil ay alamat lamang ito. Marahil ay kwento lamang na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ngunit may isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan.
Hindi lahat ng bagay na hindi natin nauunawaan ay kailangan nating katakutan. Minsan, kailangan lamang natin itong pakinggan. Hanggang sa susunod nating kwento, Apo. Magandang gabi.